heart to heart. Ikaw ang paborito kong desisyon na. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, maliban dito sa twinning mga kasambreros, nag-twinning na naman yung ano, tingnan nyo kung hindi nag-twinning yung dalawang yan mga kasambreros na parang black tapos may parang long sleeve or jacket style mga kasambreros ang Kathleen kahapon. So tapos nagbihis lang siya no, si Ma'am Catherine. Pero ito no, spotted si ano no, si Ma'am Catherine mga kasambreros, sobrang bait niya. Ang comment niya dun, ang comment dun ng parang caption mga kasambreros no sa nag-post nito, sabi niya ganyan siya sa amin parate no, kahit sa malayo hindi niya talaga makalimutang magkaway no sa mga fans niya mga kasambreros, kahit malayo yung fans niya. Tapos parang nakita siya na binibidyohan siya, nag-hi talaga siya. Grabe no, sobrang bait talaga no. Dito makita na meron silang parehong values ni Sir Alden. So parang nag-aantay yata sila ng sasakyan no, ng kotse sa labas ng ABS-CBN compound mga kasambreros. So and then yun kahit sa kotse kasi parang sabi niya parang hindi pa traffic no. Sobrang kulit no. Narinig din yung kakulitan ni Ma'am Catherine mga kasambreros, sobrang ang dami ng items natin actually mga kasambreros. And nakarating na ha si Sir Alden sa Amerika mga kasambreros sa kanilang destination. So nag-post dito si Sir RV Matibag no. So salamat at nakarating din sina Pops Alden ng safe mga kasambreros. So yun, touchdown. So naka-arrive or nakarating na sila mga kasambreros kasama syempre sina Sir Laysam doon. So and then ito, next item natin, yung ano, si Ma'am Catherine parang nakipag-usap pa siya sa kanya mga fans habang traffic mga kasambreros. So yun no, talagang grabe no, talagang grabe yung yung si Ma'am Catherine, sobrang bait, parang normal lang yung kanyang pag sa mga fans niya mga kasambreros. So talagang destiny ang inyong Ma'am Catherine at saka Sir Alden. So kahapon nga sa Sir Alden, ito'y nasa airport pa siya no. Tapos naka-black siya mga kasambreros. Tapos nagbihis lang din mga kasambreros pagka nasa eroplano at nakarating na nga rin po mga kasambreros. And then ito, may nag-post dito mga kasambreros yung sa ano, yung pagkuha pala niyang license mga kasambreros sa nung 613 no. Ito pala yun no, hindi pala sa ano, sa Alpha Aviation Group no, iba pala yun. Kasi sabi niya dito ay sa Civil Aviation Authority of the Philippines pala. Naalala ko rin yan kasi sabi ko hindi ko pwedeng kumuha ng ano, hindi ko pwedeng kumuha ng parang ibang lisensya o ibang kumpanya ang kukuha ng lisensya. Tapos iba rin yung pag-aaralan mo na kuha pa na institution. So yun nga po no, so posted by na Gitlivian. So ganun po siya. Sabi niya dito, ilang beses namin siya nakita sa hallway at sa labas ng office. Hindi lang makapagpa-picture dahil sa mga errands ng event ng next week. Pauwi na siya at hinaharang na ng security yung mga nagpa-picture. Which is absolutely okay kasi dinumog na siya ng tao. Pero nasa saktuhan na papalapit siya, sabi ko, Sir Alden, pwede mag-picture? Alden be like, sige ate, tara, selfie ka na lang. Wow, napakabait mo, bae. Sabing ganun. So grabe no, talagang ano, dito makita na yung pagiging ano sa fans ay sobrang close no. Hindi sila, parang down to earth talaga sila at saka makamasa mga kasi kayong charisma nila ay talagang hindi nawawala sa tao. And then ito, maraming pinost si Sir Alden kahapon na sobrang alalalim, pero unahin ko muna itong food no, na parang pagkain yata niya ito sa eroplano mga kasambreros. So it has parang fries siya at saka burger na may kamatis at saka may joker mga kasambreros. And then ito yung sobrang kulit ito mga kasambreros. Yung aso kasi parang sabi niya dito hindi mo yun. So ito sabi niya sa aso, sabi niya when mom leaves for 5 minutes. So parang sabi niya parang nanay ng aso ay umalis ng 5 minutes. Nakadungaw dun sa may bintana ng kotse yung aso. Tapos yung next picture tingnan niyo, nakatulog na siya sa may tapos may damit yung aso. Sobrang kulit talaga ni Pops Alden mga kasambreros. Talagang bagay talaga sila ng kakulitan ni Ma'am Catherine at saka siya mga kasambreros. And then ito, sobrang ganda nito no, yung kanyang pinost na be nice for no reason. Yung alam ko ano sa movie ba ito?
So ano siya, parang yung aso, nakita niyo yung isang bata na na parang pulubi din siya. So parang naging nice siya sa aso mga kasubreros. So parang sasabi ni Sir Alden dito na wag ka na maghanap ng reason kung bakit magiging nice ka or magiging kind ka or magiging mabait ka sa ibang tao. So be nice kahit na walang gumagawa, kahit na hindi ginagawa, or parang hindi ka na maghanap ng dahilan. So just be nice, ganun mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ito kasi parang aerial view no ng pinost niya kahapon mga kasembreros sa kanyang Instagram account. Itong aerial view ng at saka ang ganda kasi parang may effect, parang nagliliparang mga balloons mga kasembreros. Hindi ko alam kung saan to. Kung sa Pilipinas ba ito or nasa malapit na sa Amerika yung kanyang Instagram story na ito mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasembreros. Sabi niya, how to get a new bike, sabi nga. Tapos may 2 kidney pa siya pero walang pera. Tapos yung sa bike niya, 1 kidney na lang pero parang sabi niya, parang gusto niya sabihin na ibenta mo yung 1 kidney para makabili ka ng Colnago kasi sobrang mahal ng Colnago. Sobrang kulit si Sir Alden, tinamay pa yung kidney. Ano ko po. And joke lang niya yung mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasembreros. Kahit sa cellphone, kahit parang sa airport na siya, kahit nasa upuan mga kasembreros. Meron siyang yung pinapanood niya pa rin ay itong nagbabike, no? Parang sumali yata ito sa Olympics din na bike mga kasembreros. Kaya parang humuhugot siya ng inspiration. And then ito mga kasembreros ay another Instagram story. Actually medyo malapit na. So sabi niya dito, my friendship circle over the years. So noong 2023 marami pa siyang friends, tapos 2024 tatlo na lang, tapos noong 2025 ay yun nga yung Colnago, yung bike na nilang mga kasembreros. So parang malalim ang kanyang hugot dito mga kasembreros, no? Pero yun po. And then ito, si Ma'am Catherine. So sa kabilang sa kabilang vlog ko na lang sasabihin. Pero ito alam ko matagal na 'to pero ni-repost ng isang admin. Suot niya yung favorite color ni Sir Alden na kulay blue mga kasembreros. Parang magpapagupit yata siya dito it's either IV Clinic or sa 01 Story mga kasembreros. So parang sa IV Clinic yata ito mga kasembreros. And suot niya yung kulay blue mga, pero alam ko medyo matagal na ito. Ni-repost lang kasi ng isang admin mga kasembreros. And then ito, ang kulit na ginawa nila dito kasi di ba favorite ni Sir Alden si Iron Man. So may collection nga siya sa kanyang kwarto mga kasembreros ng ni Iron Man. Pero ito, ginawa nilang Iron Man si Sir Alden mga kasembreros. Ang kulit ng kanilang edit talaga. So talaga yung mga Kathleen Natrix ay talagang ang gagaling nila mag-edit mga kasembreros. And then ito, singit ko na lang din para kay Sir Daniel Padilla kasi nga di ba sa London Barrio Fiesta ay pupunta sina Sir Alden. So si Sir DJ naman nag-invite siya. Sa Surrey naman iba yung lugar nila kasi sila Cranford naman sila Sir Alden mga kasembreros, so malayo. Ibang lugar po siya at ibang petsa. Alright, so actually yan lang ating Kathleen items mga kasembreros ha. Pero abang pa kayo kasi meron pa marami tayong mga items mga kasembreros. So blessed Sunday everyone, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan po natin. Ang verse po ay John 13 verse 7. Jesus replied, "You don't understand now what I am doing, but someday you will." Kung kaya ang title po natin ay Balang Araw mga kasembreros. So ang setting or ang pangyayaring ito mga kasembreros ay sa John chapter 13. Si Jesus Christ po ay ginather nasa upper room mga kasembreros, kung saan po ay sila ay nagse-celebrate ng Passover meal. So parang piyesta mga kasembreros. So parang sa atin merong mga traditions and mga ginagawa yung parang part ng kultura nila yung Passover meal. So ang
room ay mapamasabi natin na nandun yung mga disciples ni Jesus Christ, mga kasimres. As they begin to eat, Jesus shocks his disciples by taking off his outer garment, wrapping a towel around his waist, and pouring water into a basin. So, alam niyo mga kasas, no? Nakaka-overwhelm ang verse na ito actually, no? Isa ito sa pinaka humble na ginawa ng Panginoon, and malalaman natin ito mga kasembreros. He then goes around to each of the disciples, including Judas Iscariot, and begins to wash their feet. So hinugasan niya hinugasan niya mga kasembreros. Imagine natin ang isang mayor, ang isang governor, ang isang guro, ang isang president, ang isang leader, no? Ang isang tinitingalang figure sa ating society. And then huhugasan niya yung kanyang yung paa ng kanyang mga disciples, yung kanyang members, ng kanyang subordinates, for example, yung commander-in-chief ng isang PNP chief, for example, hinugasan yung paa ng kanyang mga superintendents and so on, mga kasi. So parang ano siya, no? Sa mundo, isa siyang kahangalan. Pero sa Diyos po, sasabi dito na someday you will understand, mga kasembreros. So the disciples are taken aback by this humble act of service from their revered teacher. Kasi ano siya tinitingala, kagaya nga ng sinasabi ng Biblia, every time na naririnig ang pangalan ni Jesus Christ from village to village, yung mga tao talagang nagtitipon. Okay? Parang kahit yung mga bulag, lalo na yung mga may sakit, mga kasembreros, yung crowd talagang hinahabol siya. So para siyang famous celebrity, mga kasembreros. Isa siyang sikat na figure sa kanyang time dito sa lupa, no, ng physical, mga kases. Well, of course, no, he is the most famous na name naman, mga kasembreros, kahit na wala na siya dito. Pero nung time na dati siya na dito sa lupa, mga kases, naging flesh, naging physical na tao, ay dinudumog siya, no, dinudumog siya ng tao, mga kasembreros. So parang nagulat, no, yung mga disciples, kasi ikaw master mo siya, no, teacher mo siya, ginagalang mo siyang rabbi, pero ito ang kanyang ginawa, no, huhugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples, mga kasembreros. So ano nga bang ibig sabihin nito? No? Jesus Christ demonstrates a powerful lesson on humility and the importance of serving others in this verse. So napakaganda talaga nito, mga kasembreros. Yung great significance at lesson, mga kasembreros, ng pagiging mapagpakumbaba, okay? Ng humility at ang kahalagahan ng serving others, no, paglilingkod sa iba, mga kasembreros, especially sa ministry ng ating family. Yung kung naglilingkod ka sa ibang tao, sa simbahan, mas una nating paglingkuran ang ating magulang, ang ating asawa, ang ating kapatid, and so on, mga kasers. Although very madalang na lang, no, very seldom, very madalang na lang talaga, very scarce, no, yung gantong uri ng pamumuhay or humility and serving your people, your family members, no, something that should be looked up to, mga kasembreros. Napaka galing ng verse nito. And Jesus shows that no task is beneath us when it comes to serving others by washing the feet of His disciples. So ibang level, mga kasembreros, ng humility talaga ang pinakita ni Lord Jesus Christ dito. Apart from His humility kay God the Father, na He obeyed, no, the God the Father, mga kasembreros, even to the point of death. Ito po ay literal na talagang hinugasan niya. So this act not only exemplifies the value of serving others, but also highlights the importance of humility in our interactions with one another. So kasi Jesus Christ served His disciples. So bilang mga disciples, bilang mga anak niya, tayo rin po ay may responsibility, may accountability na maglingkod sa iba, no, especially po sa ating mga kapatiran sa church, mga kasembreros, yung kapwa natin, mga kamananampalataya, mga kasembreros, brethren. Furthermore, by washing the disciples' feet, Jesus also showcases trust in God's plan. So He leads by example, showing that even in moments of uncertainty or discomfort, we can trust that God's plan is unfolding as it should. So kung kaya sasabi natin dito na balang araw, so anong mangyayari balang araw? So that's where trust in God comes in, mga kasembreros. Kasi kapag may trust tayo, alam natin kung anong ginagawa ng Panginoon na yun, parang hindi pa natin maintindihan. Ganun mga ganung moment sa ating buhay na
Lord, bakit ganito? No, bakit ganyan? So parang hindi ko maintindihan, sumusunod naman ako sa'yo, naglilingkod naman ako, ginagawa ko naman yung pagsiserve sa iba, yung sa simbahan, sa aking pamilya, minamahal ko naman sila, but ano nangyari? No? Parang hindi ko maintindihan. Okay? Para sa ating lahat ito mga kasembres, yung reminder ng Diyos sa atin na balang araw. Okay? Hindi natin maintindihan ngayon, but someday we will understand mga kasembres. So ang verse na ito nagre-remind pa sa atin na nga hindi pa natin maintindihan ngayon, but there is a bigger picture ahead mga kasembres. So we can have faith that God's plan is always at work, given and proven, tested and true mga kasembres. Jesus sets a powerful example for His disciples and for all of us to follow in our own lives by embodying humility and trust. So grabe no? Humility. Alam nyo, bihira na lang ngayon mga kasembres, especially kapag ang tao ay nakakatikim ng success, kapag nakakatikim sila ng karangyaan sa buhay, no, bihira na lang yung lilingon sila sa kanilang pinanggalingan and sa mga taong kumapakilala nila na magpapakita ng humility, na magpapakita ng utang na loob, for example. And yung phrase na sasabi niya dito na, you do not realize now but what I'm doing, but later you will understand, ay isa sa mga central grasping depths, no, na lalim mga kasama sa Biblia. Kaya sasabi ko dito na isa ito sa pinaka humble na ginawa ng Panginoon talaga dito, no, apart from obeying God the Father. And this highlights a recurring theme in Jesus' ministry, the idea that divine actions and teachings often surpass human understanding in the moment, but clarity comes with time and reflection. Napakaganda. So this is another supporting thought, supporting idea, and supporting truth mga kasembreros, na hindi natin maintindihan ngayon, yes, no, basta sumunod lang yung ating goal, yung ating purpose, yung ating main objective na dapat gawin ay sumunod, no? Obey mga kasama sa kanyang salita. So later on we will see, no, the beauty, we will see the grandeur, we will see the good and advantage ba para sa atin mga kasama na ginawa ng Panginoon to. Kaya pala. So ganun siya mga kasambres. And yung yung cross-reference na verse dito, yung Isaiah 55:8-9 na sinasabi nito, for my thoughts, no, sinasabi ni God the Father na for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. So nag-emphasize ito na yung kanyang pamamaraan na hindi natin pamamaraan, yung kanyang kaisipan na hindi natin kaisipan. Okay? Sino ang nagdikta sa kanya, no, nag-counsel na dito lang banda yung yung Pacific Ocean, hanggang dito lang yung Antarctic Ocean, hanggang dito lang yung Pilipinas, hanggang dito lang yung Japan, ang Germany hanggang dito lang yung area, ang USA hanggang dito lang yung area. So wala, no, nobody counseled him, nobody taught him, because he is God, no, simply because he is God and we are not mga kasambres. So as a conclusion, no, yung John 13:7 ang nagtuturo din sa atin ng patience, trust, and the unfolding divine wisdom mga kasembreros. So hindi natin maintindihan ngayon, but later we will understand. So ang goal natin, yung ating gagawin habang tayo ay nag-aantay mga kasembreros ng someday na yon, ng one day na yon mga kasembreros na darating, ay magsilbi, no, maglingkod talaga sa mga Panginoon mga kasembreros. Kasi mahirap, yes, no, challenging, yes, but there is that promise of God ahead of us, no, at the end of the line, at the end of the tunnel, may light, may reward mga kasembreros nag-aantay sa atin. Parang tayong nasa isang kompetisyon, no, na isang karera mga kasembreros na sa finish line nandun nag-aantay ang reward para sa atin, na para sabihin natin, hay, sa wakas natapos din. So parang ganun mga kasembreros. Pero syempre ang buhay natin dito sa mundo ay series of problems and trials talaga. So pero ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, and someday we will understand His plans and His reward sa atin mga kasembreros, na ganito pala, na yung ating faith, yung ating pananampalataya, yung ating humility, yung ating acts of service, of course, ay dapat merong kalakip na gawa yan mga kasembreros, because they're inseparable. Alright, so grabe, napakaganda nito. Sinaman po in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next time mga kasembreros, and paalam po.